Uy, hi! Kanina ka pa rito? Anong sadya mo? Oh, magpapalipas ka lang ng oras. Total nandito ka naman na rin. Di magkwentuhan na tayo. Tagal na nating di nagkita ah. Alam mo ba kung anong meron ngayong araw? Nako, buti na lang talaga nagkita tayo. Kwento ko na lang sa'yo para malaman mo. Ready ka na ba? Mabigat-bigat to, pero sisimplihan natin, kaya makinig ka ng mabuti. Mahigit 50 years ago, 52 years exactly to this day, mula nung dineclare ang martial law ng late dictator na si Ferdinand Marcos Sr. through the Proclamation No. 1081, which was dated September 21, 1972. Anyway, gabi noong September 23, 1972 noong publicly dineclare ang martial law. Para sa mga Pilipino noon, ordinaryong gabi lang yon, panahon para makapagpahinga sa isang mahabang araw. Pero walang warning, simula na pala yun ng isang bangungot. Nightmare. Lahat ng kumontra sa diktador noong martial law nakulong o naaresto, maging mga senador, journalists, aktivista at labor leaders. Sinuspend din niya ang writ of habeas corpus sa buong Pilipinas. Ito yung legal action na pwede sanang gawin ng isang detainee para dalhin yung kaso niya sa korte at doon mag-decide kung legal ba o hindi yung pagkakadetain sa kanya. Sa madaling salita, pinoprotektahan ng writ of habeas corpus ang bawat tao mula sa mga illegal detention at mga arrest nang walang binibigay o pinapakitang warrant of arrest. Sinuspend daw ito para iwasan ang mga krimen. Pero in the end, pinalawak lang nun yung pang-aabuso ng mga militar, pagkulong sa mga Pilipino ng walang kaso, pag-torture, sa pilitang pagkawala, pati na rin extrajudicial killings. Nakakatakot, no? Talamak din ang censorship noong panahon ng martial law. Pati mga newspapers, TV at radio stations pinasara para raw maiwasan ang paghina ng Marcos government. Biruin mo, 464 media outlets ang nagsara dahil doon. Hindi lang yan, dahil bago nag-shutdown ng ABS-CBN noong 2020, napasara na rin sila noong panahon ng martial law dahil umano sa engagements nila sa mga activities laban sa gobyerno. Grabe no, ultimo yung trabahong dapat nagbabantay at nagbabalita sa bawat galaw at desisyon ng gobyerno, hindi pa rin talaga pinalampas. Ang masakit pang isipin, humigit kumulang 35 journalists ang namatay. Yung iba, inaresto o kaya naman ikinulong. Natapos ang martial law after 9 years. Imagine, 9 years naghirap ang mga Pilipino dahil sa kapwa nilang Pilipinong ninais manatili ang kapangyarihan sa kamay nila. Ang malala pa riyan, ayon sa Official Gazette matapos ang martial law, 107,240 ang Pilipinong nakaranas ng pang-aabuso sa karapatang pangtao nila. 3,240 ang nasalvage ng mga militar at pulis. 34,000 ang tortured, subjected to confinement, isolation, pambubugbog, electric shock, rape at molestation. 70,000 naman ang nakulong dahil umano sa pagiging kalaban ng Estado. Karamihan pa sa kanila ay inaresto ng walang warrant dahil nga nasuspend ang writ of habeas corpus natin. 75,730 ang filed human rights violation claims sa Human Rights Victims Claims Board. At 1,900 ang nawala na lang na parang wala o naging desaparecidos. Habang nagugutom ang mga Pilipino, si Marcos at ang pamilya niya, pati ang mga alipores niya, ay namuhay ng marangya at nagpakasasa sa kayamanan. Estimated na $5 billion, mind you, dollars, ang sinasabing assets at ari-arian ang nakuha ng Marcoses sa huling taon ng pamumuno ni Marcos. Pero matanong ko lang, naniniwala ka bang nasa golden era tayo noong panahon ni Marcos? Ako kasi hindi. Isipin mo, pagkatapos ng martial law, lumobo ang utang ng Pilipinas sa $28.26 billion o humigit kumulang 1.5 trillion pesos dahil sa mga utang para pondohan ang agricultural at industrial developments natin. Ang masaklap pa, 59% ng populasyon natin ang naghirap pagkatapos ng 21 years ng rehimeng Marcos. Ito yung highest poverty incidence in Philippine history. Kaya yung golden era, masyadong malabo yan. May iba naman tayo. How's your coffee? Ang sarap no, well blended. Hindi kasing pait ng nakaraan ng martial law. But anyway, going back,
Noong nakaraan lang may nakausap akong historian kasi kahit ako marami pang tanong tungkol sa martial law na gusto kong masagot. Ni-record nga namin yun for documentation eh. Gusto mo bang panoorin? Okay, tara! There is this saying that we should never forget. Perhaps it's applicable not just during the time of martial law, but also what transpired in our nation's past. It is because those who failed to understand what transpired in the past are doomed to repeat it. So, in order not to fail, like those who were part of the sad moments in history, it's best that we took time and effort to reflect, revisit, and study what transpired in the past so that we will be able to shed light or have an idea looking forward or moving towards the future. That's why it's really important that we look back, we revisit, but we never revise because what has already been done will never be undone, because we will never undo something that we have already considered the past. We will just move forward and make use of that time in our history to learn, relearn, and unlearn. Oh, ngayong alam mo na kung anong nangyari at anong meron ngayong araw. Inaasahan kong mas magiging mulat ka sa paggamit ng history natin, ha? Pero alam mo, naniniwala akong buhay ang nakaraan hanggang sa kasalukuyan. Kaya sa mga panahong to, talagang hindi dapat tayo makalimot. Sabi nga ni Edgar Calabia Samar, mapangwasak maging ang pananahimik sa gitna ng hibik at panawagan ng mga mamamayang dumaranas ng lagim at pasakit. Lahat naman tayo may boses, kaya sana gamitin natin ito sa mabuti at ng tama. Nako, napahaba ata yung kwentuhan natin, but I hope may natutuhan ka. Sige, see you around!